Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa video ito, pag-uusapan natin ang dalawang letra sa alpabetong Arabic, ang dal at saka ang dal. Ang dal ay may dalawang forms. Ang dalawang to ay may dalawang forms. Ito ang unang forma at ito ang pangalawang forma. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit wala siyang panggitna? Ang ibig sabihin lang yan, wala siyang pangatlo or panggitna. Ibig sabihin yan, ay hindi mo makikita si dal sa panggitnang titik ng salita. Makikita mo lang siya kapag nag-iisa o kaya nasa huling letra siya. Okay, halimbawa nito. Sa letrang dal. Ito ay letter D kung sa atin. Letter D sa Ingles. Ito ay letter D o letrang dal sa Arabic. Example nito ay dajaja. Dajaj. Okay, halimbawa nito ang salitang dajaj. So, paano natin siya isulat? Letrang D. Ito, letrang D. And then, yung simbolo ay fatha. And then, jim. Simbolo niya ay fatha. At meron ito, which is konektado siya. Kapag walang simbolo ang alif dito, meaning nito ay long vowel. Ja. And then, jim. So, paano natin siya basahin? Dajaj. Or, minsan yung iba is, pag nasa, yung fatha, pag ginawa natin dito kasra, ibig sabihin yan ay dijaj. Pero pag sa taas, dajaj. Pag sa baba, dijaj. Ay, isa pang halimbawa nito. Okay, halimbawa nito ang salitang dolphin o dolphin bil Arabi. Dolphin. So, paano natin siya isulat? D, and then U, and then lam. Ano yung kasama ni lam? Sukun. So, ito yung kasama ni lam. So, wala siyang kasama. So, nag-iisa lang si lam. So, letter L, and then F, and then kasra. Ito, kasra. Ito yun siya, kasra, which is E. So, ito ay A, I, U. And then, letrang ito. Ano itong letra? Letrang nun. So, paano natin siya basahin? Dolphin. So, dito parang dumiretso ko, dolphin. So, dito kung nakikita nyo dito, ito magka-partner itong dalawang to. Ya at saka ang fa. Nangangahulugan ito ay long vowel E. Ito ay long vowel E. Dolphin. Magka-partner itong dalawang to. Dolphin. Okay, dito naman tayo sa isang form. Ito, kapag ang ibig lang sabihin nito ay may nakadikit na letra sa kanya. Itong underline na ito, ibig sabihin yan, may nakadikit na letra dito. Okay, example niyan. Ibang example na bibigay ko sa inyo. Paano natin siya isulat ito? Y. Kasi nga letrang ya ito. Y. Sa alphabet ya. And then, ano itong? Kasi ito kung nakikita nyo dito, may vowel symbol dito. Kaya nasulat natin siya ng Y kasi nagkaroon siya ng tono. Nagkaroon siya ng pagbasa. So, mababasa natin siya. Dito is kasra. Ito yung kasra natin. E or I. Depende lang. E or E. And then, letrang D. Paano natin siya basahin? Yet. Na ang ibig sabihin ay hand or kamay sa Tagalog. Hand, yet. Isa pang halimbawa nito. Ang salitang ito. Paano natin siya puunahin natin to? Palaging sa pagsusulat ng Arabic is right to left. Palaging nauuna dito sa kanan. So, alif, a, kasi fatha, and then sin, s, and then fatha symbol, which is a, and then yung D. Paano natin siya basahin? Asad. Ang ibig sabihin ay lion. Asad. So, ito yung letrang D, letrang dal. Ito, kapag nag-iisa, meaning niyan ay nag-iisa, walang letrang kukonek sa kanya. Halimbawa, yung letrang nauna sa kanya ay alif.
So, ganyan siya. O kaya kapag siya naman yung nauna, hindi ko connect yung mga ibang letra sa kanya. Tulad ng lam or kahit anong letra, hindi ko connect. So, ito siya, nauna siya at ito, yung letrang may nauna sa kanya. So, kapag nauna si alif, waw, ra, za, hindi yan sila pwedeng i-connect sa kay dal. Pero kapag ang naunang letra ay lam, tulad nito, lam, pwede natin i-connect si dal. Pwede natin siyang i-connect. Hindi lang siya pwedeng i-connect kapag itong 4 na letrang ito ang nauna sa kanya. Dito naman tayo sa dal. Alisan natin ito. Okay, si letrang dal. Si letrang dal ay ganito siya isulat. D, H. Na sa Arabic ay dal. Dal. D-H siya. Dal. Or letrang da. Okay, example nito. Okay, malito ha. Ito ay letrang D. Ito ay DH. Which is ito ay D. Ito ay Z. DH. Ito ay da. Ito ay da. 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 Ito ay da. Ito ay da. Da. So, parang nagpalabas tayo ng hangin. Example ni letrang dal. Okay. Halimbawa nito. Ito yung gagamitin nating letra. O ang halimbawa nito ay ang salitang to. Natin siya isalin. Isasalin natin siya at sa tulungan sabi natin ito ay letrang D, H, and then yung symbol na yan, and then letrang B. So, paano natin siya basahin? Deep, deep, deep. Isa pang example ay ang salitang ito. Ang salitang ito. So, paano natin siya isalin? DH, and then fatha symbol, ha, and then fatha symbol, letter B. Dahab, dahab. Ang ibig sabihin ay gold or ginto. Okay, isa pang example, last example. So, paano natin siya isulat ito? DH, and then dhamma symbol, D, fatha, meron siyang alif dito. Ang ibig sabihin ay long vowel, and then nun. Dubban, dubban. Dito napahaba natin kasi may long vowel na alif dito. May long vowel na a. So, dubban, dubban. Okay, proceed naman tayo dito sa letrang ito. Dito sa isang forma niya. So, ito yung isang forma at ito yung isang forma. Ito yung, tulad nga sabi ko, tulad dun sa taas, pag meron ganito dito na underline dito sa unahan, meaning yan ay may letra dito na pwedeng i-connect sa kanya. Example niyan ay wala akong maisip, pero itry ko. Ito. Ano ba? Ito, budur. 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 Nang ibig sabihin ay seed. B, U, U, and then D, H, and Dhamma plus Ra. So, ito magka-connect sila. Nang ibig sabihin yan ay long vowel U. Long vowel U. Budur. Budur. Ano pa bang isang example? Wala akong maisip na letrang the. Okay. Meron na akong naisip. So, ito. So, paano natin siya isalin? Ka. Then, Dhamma symbol. U, which is U. And then, Nun. Ito ay sukun. So, wala siyang kasama sa letter N. F.
plus Dhamma symbol, U, and then DH. So, paano natin siya basahin? Kunfut. Kunfut. So, alam niyo yung difference nung dal at saka ang dal? So, ito, tulad nga ng sabi ko sa inyo, itong ganitong itsura, ganitong forma, ibig sabihin yan ay walang letrang kukonect sa kanya. Walang letrang kukonect tulad ni alif, waw, ra, at saka za. Hindi siya pwedeng i-connect. Pero, halimbawa, kapag lam yung nauna, pwedeng i-connect si dal. Dal. Pwedeng i-connect siya. Hindi niyo ba nakikita? Just wait. Pwede siyang i-connect. Halimbawa, si waw yung nauna. Hindi pwedeng i-connect si dal. Hindi siya pwedeng i-connect. Halimbawa, si nun ang nauna. Pwedeng nating i-connect si dal. Si mim. Si mim ang nauna. Pwede nating i-connect din si dal. So, hindi lang siya pwedeng i-connect dito sa apat na ito. Alif, waw, ra, at saka za. Okay, magbibigay ako ng exercise. Ang exercise natin ay number 1. Isang exercise number 2 ay so, yan lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa inyo ang video ito. Kung nakatulong sa iyong video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, umas, salama. Bye.